Tayo darako sa ating pag-aaral ng kaniyang salita. At bilang ating teksto sa ating sermon ay ang Heidelberg Catechism Lord's Day 18. At ang Lord's Day 18 na ito ay naglalaman ng tanong at sagot 46 hanggang 49. At ang mga tanong at sagot na ito ay ang pinagbasihan o ang pinagbatayan mismo ay ang salita ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng tanong at sagot 46 hanggang 49. Ating pakinggan ng maigi. Ano ang pagkakaunawa mo sa mga salitang ito? Umakyat siya sa langit. Sagot na si Jesucristo, nasaksihan ng kanyang mga alagad na iniakyat sa langit mula sa lupa at nananatili siya doon para sa ating kapakanan. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Tanong 47, kung gayon, hindi ba si Kristo ay sumasa atin hanggang sa wakas ng panahon ayon sa kanyang ipinangako? Sagot, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Patungkol sa kanyang pagkatao, wala na siya sa lupa, subalit patungkol sa kanyang pagkadiyos, kamahalan, biyaya, at espiritu, kailanman siya ay hindi nawalay sa atin. Tanong 48, subalit kung ang kanyang pagkatao ay hindi sumasa lahat ng dako, kung saan man naroon ang kanyang pagkadiyos, hindi ba maihiwalay sa isa't isa ang dalawang kalikasang ito kay Kristo? Sagot, hinding-hindi. Sapagkat ang pagkadiyos ay walang hangganan at sumasa lahat. Kaya tunay na ito ay higit sa limitasyon ng kanyang pagkatao na tinamo sa kanyang sarili. Subalit ito ay nasa kanyang likas na pagkatao at nananatiling hindi maihihiwalay na kaisa nito sa kanyang persona. Tanong 49, ano ba ang pakinabang natin sa pag-akyat ni Kristo sa langit? Sagot, una, na siya ang ating tagapagtanggol sa presensya ng kanyang Ama na nasa langit. Ikalawa, na tayo ay may laman na nasa langit ay maging garantiya ng pangako na siya bilang ulo ay iaakyat niya tayo sa kanyang sarili bilang kanyang mga bahagi. Ikatlo, na isinusugo niya ang kanyang espiritu sa atin bilang paunang bayad na kung kaninong kapangyarihan hinahanap natin ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos at hindi ng mga bagay sa lupa. Ngayon bilang ating scripture reading, buksan naman natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Juan, Kapitulo 14. John chapter 14, at ang ating babasahin ay mula verse 15 hanggang verse 31. John chapter 14, verses 15 to 31. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan.
ngunit makikita ninyo ako. Sapagkat ako ay nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Siyang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo, samantalang ako'y nananatiling kasama pa ninyo. Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng aking sinabi sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan, siya'y walang kapangyarihan sa akin. Subalit ginagawa ko ang ayon sa iniutos sa akin ng Ama, upang malaman ng sanlibutan na minamahal ko ang Ama. Tumindig tayo at umalis na tayo rito. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang isang mahusay na abogado ay tumatayo upang kanyang ipagtanggol ang kanyang kliyente mula sa mga paratang o mula sa mga bintang na kanyang binibigyang linaw ang mga issue at kanyang itinataguyod o kanyang isinusulong ang katarungan o ang hustisya. Ngunit, rito sa ating pag-aaralan, isipin natin ang isang tagapagtanggol. Tagapagtanggol na with capital T. Na higit pa sa, of course, sa isang abogado. Higit pa siya roon. Isang tagapagtanggol na hindi lamang nagpapaliwanag ng ating maraming kaso, kundi ang ating tagapagtanggol na iyan ay nag-aalay ng kanyang sarili upang kanyang matiyak ang ating kaligtasan. At ito ang siyang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan ng kanyang pag-akyat sa langit, binabanggit natin yan sa second service, He ascended
into heaven. Ang kanyang pag-akyat roon sa langit, hindi siya lumayo upang tayo'y kanyang iwan, upang tayo'y kanyang pabayaan. Bagkus, siya'y nananatili sa presensya ng kanyang Ama bilang ating walang hanggang tagapagtanggol. So ang katuroang ito, mga kapatid, ang malinaw o ang maliwanag na sinasabi ng tanong at sagot sa ating teksto na Heidelberg Catechism, Lord's Day 18. At partikular nga sa tanong at sagot 46, kung ating titingnan yung ating note, riyan ang sabi roon na si Kristo nasaksihan ng kanyang mga alagad na iniakyat sa langit mula sa lupa at nananatili siya doon para sa ating, ano sabi? Para sa ating kapakanan. Naroroon siya para sa ating kapakanan. Hindi lang siya nung sinugo siya ng kanyang Ama dito sa lupa para sa ating kapakanan, at ngayon nasa kanang luklukan siya ng kanyang Ama, ay para pa rin sa ating kapakanan. Ngunit rito'y higit pa roon, sapagkat siya rin ang ating garantiya na darating ang araw, iaakyat niya tayo upang makasama niya sa walang hanggang kaluwalhatian. Hindi ba't dito rin sa John chapter 14, sinabi niya na huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sa aking Ama ay maraming tahanan. Ang pangako niya siya'y muling babalik, at sa kanyang pagbabalik, tayo'y kanyang kukunin at tayo'y kanyang isasama sa kanyang kaharian, doon sa walang hanggang kaluwalhatian. Dito nga, sinabi sa question and answer 49, itinuro sa atin na siya ang ating laman na nasa langit, isang katiyakan na tayo bilang bahagi ng kanyang katawan ay iaakyat niya sa kanyang sarili. At habang hinihintay natin ang araw na iyon, mga kapatid, habang hinihintay natin ang araw na iyon, isinugo niya ang kanyang espiritu. Isinugo niya ang mang-aaliw, the Comforter, ang kanyang banal na espiritu bilang ano? Bilang ating gabay. At siyang nagtuturo sa atin. Ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo sa atin na ating hanapin ang mga bagay na nasa itaas at hindi yaong mga bagay na panlupa. Kaya sa ating paksa na ang pag-akyat ni Kristo sa langit, dito sa ating tema, at dito sa ating teksto na pinag-aaralan ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 18, tanong at sagot 46 hanggang 49, ay makikita natin at bibigyan natin ng diin ang dalawang bahagi o dalawang punto. At ito ay ang una, tagapagtanggol sa presensya ng Ama. At pangalawa, garantiya at espiritual na pagkakaisa. Ngayon tignan natin ang unang punto, tagapagtanggol sa presensya ng Ama. Alam natin, mga kapatid, na si Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo rito sa lupa ay lagi siyang nananalangin.
Alam natin na sa Ebanghelyo, sa Matthew, Mark, Luke, and John, madalas nating nakikita o nababasa na madalas siyang umiiwas sa mata ng mga tao upang manalangin sa isang tahimik na lugar na siyang nagpapakita ng kaniyang ugnayan sa kaniyang Ama, na siyang pinagkukunan niya ng lakas, na siyang pinagkukunan niya ng karunungan, na siyang pinagkukunan niya ng kapayapaan. At alam natin na sa kanyang panalangin, hindi lamang siya nanalangin para sa kanyang sarili. At ang isang magandang halimbawa nito ay siyang makikita o masusumpungan natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 17, na kung saan roon ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin para sa kanyang mga alagad, para sa mga mananampalataya, specific. Na ipinapakita nito ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga hinirang, na puno ng pagnanais para sa kanilang kabutihan at patuloy na pangangalaga sa kanilang kaligtasan. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo na umakyat doon sa langit ay patuloy pa rin na nananalangin para sa atin. Si Kristo ay patuloy pa rin na nananalangin para sa atin. Sinasabi ng Katekism, siya ang ating tagapagtanggol sa presensya ng kanyang Ama na nasa langit. So hindi lamang si Kristo hari doon sa langit, kundi ang ating Panginoong Jesucristo rin ay ang ating dakilang pari. At ang mga pari sa Old Testament ay, alam natin, meron silang tungkulin na mag-alay ng sakripisyo at magdasal para sa bayan ng Diyos, para sa mga tao ng Diyos. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na kailangang mag-alay ng paulit-ulit na sakripisyo dahil isang beses lamang. Siya ay nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ngayon ay patuloy si Kristo na nag-i-intercede o namamagitan para sa atin doon sa presensya ng kaniyang Ama. Sinasabi nga ng Romans o sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 34, ang sinasabi doon, sinabi ni Pablo na si Kristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, ano sabi? Sumunod, na siya ring namamagitan para sa atin. At sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, talatang 25, rito'y binanggit na ang ating Panginoong Jesucristo ay laging buhay upang mamagitan. Laging buhay upang mamagitan para sa atin. Kaya ang kanyang panalangin ay hindi isang pansamantalang gawain, kundi ang kanyang panalangin ay mayroong layunin. At ang layuning iyon ay walang katapusan.
na ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na nananalangin para sa atin, na Kanya iyang itinataguyod, na Kanya iyang ipinapalaganap araw at gabi, o bawat sandali sa presensya ng Kanyang Ama. Minsan, hindi natin nasasabi ang ating nararamdaman. O minsan, nakakalimutan natin ang mga bagay na dapat nating ipagdasal o ang mga salita na dapat nating bigkasin kapag kausap natin ang ating Diyos. Ngunit si Kristo, mga kapatid, ay patuloy na nananalangin para sa atin. Kumbaga, siya ang nagsusumbong para sa atin, siya ang nangangatwiran para sa ating kabutihan, at siyang nagdadala ng ating mga pangangailangan o ng ating mga kahilingan sa Diyos. Siya ang ating tagapagtanggol, hindi lamang isang tagapamagitan, kundi bilang isang hari at pari na may ganap na kaalaman sa lahat ng ating mga kahinaan. Alam niya ang ating mga pangangailangan at iniintindi niya ang ating mga kalagayan. Kaya sa tuwing tayo'y nababahala, sa tuwing tayo ay nahihirapan, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga pagdurusa, maaari tayong magtiwala na si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo na umakyat sa langit. Magtiwala tayo na si Kristo ay nananalangin para sa atin. Nananalangin siya doon sa presensya ng Kaniyang Ama. Kung alam natin, at kung alam natin, kung alam natin na si Kristo ang ating tagapagtanggol roon sa langit, ay laging nananalangin para sa atin. Kung iyon alam natin, hindi ba't dapat na ating dalasan ang pananalangin? Mas magdasal tayo. Hindi ba't dapat natin itong gawing regular na bahagi ng ating buhay, ng ating araw, ang pananalangin? Ngunit, aminin natin, madalas ay nagiging huling opsyon na lamang ang panalangin sa ating buhay. Nagdarasal tayo kapag tayo ay nasa simbahan lang. Tuwing mayroong Bible study, tuwing mayroong essentials, o kung mayroong matinding problema, o kapag tayo dumaranas ng matinding karamdaman o kahirapan sa buhay. Bakit ganon? Para bang naisasantabi ang panalangin sa mga oras ng kasaganaan? Naisasantabi ang panalangin sa oras ng kaginhawahan? At nagiging huling sandalan na lamang ang oras ng ng pananalangin, oras ng pangangailangan. Dito'y tignan natin ang magandang halimbawa ng mga alagad. Ang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Nang makita nila ang buhay ng ating Panginoon, nakita nila ang buhay ng ating dakilang guro at propeta. Ang kanilang request sa Panginoong Jesucristo, hindi nila hiniling na, Panginoon, turuan mo kaming
magpamalas ng mga milagro. Panginoon, turuan mo kaming mag-preach. Turuan mo kaming magsalita ng may dating. Nang talagang makapukaw damdamin. Na talagang makukuha mo ang atensyon ng maraming tao. Panginoon, turuan mo kami na magtayo ng kaharian. Ang kanilang nais, ang kanilang request, ang kanilang kahilingan, maliwanag, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Sa Luke chapter 11 verse 1, sabi ng kanyang mga alagad, at maging tayo rin dapat, Lord, teach us how to pray. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ang mga alagad, nais nilang matutunan ang kahalagahan ng panalangin. The importance of prayer. Dahil nakita ng mga alagad kung paano nito pinatatatag, pinalalago ang kanilang relasyon sa ating Panginoong Jesus at higit sa lahat sa kanyang Ama. Ngunit tandaan natin na ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa panalangin. Hindi nagmumula sa panalangin mismo, kundi ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Diyos. Sa Diyos na ating nilalapitan, sa Diyos na ating dinadalanginan. Ang panalangin, maging maliwanag sa atin, ang panalangin ay isang instrumento lamang. At sa pamamagitan ng panalangin, nakakausap natin ang Diyos. At alam nyo, kahit hindi perpekto ang ating mga panalangin, wala namang perpektong panalangin para sa atin. At kahit hindi yan perfect na prayer, tandaan natin na mahalaga ito sa Diyos. Mahalaga iyan dahil kay Kristo. Sa Kanya, nakasalalay ang ating mga salita, ang ating mga kahilingan, at ang ating mga pasasalamat. Kaya mga kapatid, huwag nating gawing huling option ang pananalangin. Huwag. Sa halip, gawin natin itong unang hakbang sa anumang sitwasyon. Na ang panalangin ang magdadala sa atin sa presensya ng ating Diyos at magpapaalala na sa bawat sandali ng ating buhay, nasa atin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang awa. Banggit ko kanina, instrumento ang panalangin. Ang panalangin ay ang pakikipag-usap natin sa Diyos. At siguradong may sagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Nasaan ang sagot na iyon? Ang tanong. Ang sagot ay naririto sa kaniyang mga salita. At kapag binabasa natin ang kaniyang mga salita, rito nagsasalita naman, nakikipag-usap naman sa atin ang Diyos. Kaya napakahalaga rin, hindi lamang ng panalangin, kundi ng pag-aaral din naman ng salita ng Diyos. Kabisado nga natin yung kanta ng mga bata eh. Read your Bible. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And ano sumunod? And you will grow. Grow.
grow. Pangalawa sa ating pag-aaral, garantiya at espiritual na pagkakaisa. Alam natin na sa kabila ng kanyang pagkawala, pisikal, dahil nga siya umakyat na doon sa langit, niakyat ng kanyang ama, tinuturo sa atin ng Heidelberg Catechism, particular sa question and answer 47, ang nagsisilbing nagpapalakas ng loob para sa atin. Nagpapalakas ng loob na katotohanan. Sabi roon, patungkol sa kanyang pagkatao, wala na siya sa lupa. Subalit patungkol sa kanyang pagkadiyos, kamahalan, biyaya at espiritu, kailanman siya ay hindi nawalay sa atin. Hindi niya kailanman iniwan ang kaniyang mga alagad. Hindi niya kailanman iniwan ang kaniyang mga anak. Hindi niya kailanman iniwan ang kaniyang minamahal na iglesia na sa gitna ng kanilang takot at kalungkutan nang sinabi ni Jesus na siya'y aalis, na siya ay aakyat sa langit. Isang garantiya, tiniyak niya sa kaniyang mga alagad. Anong sabi niya? Sa John chapter 14 verse 18, sabi niya, hindi ko kayo iiwag nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. At paano niya, at ang tanong, paano siya bumalik? Bumalik siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay hindi simpleng simbolo o alaala lamang ng presensya ni Kristo, kundi siya ang mismong Espiritu ni Kristo. At ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa atin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapalago. Even nagpapabago ng ating pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 20, sabi niya roon, at narito, behold, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Napakalaking comfort nun sa atin. Na siya ay kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lamang siya tinawag na Emmanuel. Hindi si Pastor Eman, na ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kundi siya'y tunay na nananatiling kasama natin ngayon. Hindi sa laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ng yun ay tumahan sa ating mga puso. Kaya kasama natin siya. At ayon sa Catechism, si Kristo ay naririto sa atin sa kaniyang pagka-Diyos. Listen. Naririto sa atin sa kaniyang pagka-Diyos, sa kaniyang kamahalan at sa kaniyang biyaya. Ngayon ang tanong, ano ang ibig sabihin ng mga ito? Mga kapatid, ang pagka-Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay banal at walang hanggan, walang kaaway, at walang kasalanan ang maaaring magtagumpay laban sa Kanya. Pangalawa, ay yung Kanyang kamahalan. Kamahalan bilang hari ng mga hari. Na siya, na hari, na laging nasa trono.
na laging namamahala at laging nagtataguyod o nagsusulong ng kanyang kaharian at yung biyaya niya. Na patuloy niya tayong iniibig at tinutulungan. Hindi tayo kailanman nauubusan ng kanyang kahabagan, gaano man kahirap, mga kapatid, ang ating mga pinagdaraanan. Tandaan natin yan. Kanyang pagka-Diyos, kamahalan, at ang kanyang biyaya. Ngayon, ang Espiritu Santo. Sinasabi ng Katikisim, ang Espiritu Santo ang siyang ating, ano sabi? Garantiya. Garantiya. Ibig sabihin nun, siya ang nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Kristo. Diba siya rin mismo ang nagsabi sa ating binasa kanina sa scripture reading, John 14, specifically sa verse 26, sabi roon, subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, anong sabi? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. At ano pang sabi? At magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Imagine, ang isa nating kapatid, let's say, umalis, pumunta ng abroad, o pumunta ng Ireland, or ng ibang lugar, malayong lugar, ngunit siya ay open pa rin sa communication. Nandyan ang Viber, nandyan ang Messenger, nandyan ang video call, di ba? Maraming means of communication na po pwede, na maaari natin siyang makausap, na kahit malayo siya, maaari mo pa rin siyang makontak, o maaari mo pa rin siyang makausap. Dito sa ating pinag-aaralan, mas dakila at mas higit pa rito ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Lagi siyang naroroon at laging handang tumugon sa atin. Narito ang Kanyang mga salita. At narito, rito'y siya'y nakikipag-usap sa atin. Ang Banal na Espiritu ay ang siyang garantiya para sa atin. At ang pagkakaisa naman natin kay Kristo ay hindi lamang katiyakan para sa ating personal na buhay, kundi pagkakaisa rin ng buong iglesia. Ulitin ko, pagkakaisa rin ng buong iglesia. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbubuklod o ang nagsasama sa atin bilang iisang katawan ni Kristo. At tayo'y pinapaalalahanan ng salita ng Diyos, pinapaalala sa atin ng Colossus chapter 3, verses 1 and 2, na ang sabi roon na ating ituon ang ating pag-iisip, ang ating isipan sa mga bagay na nasa itaas. Dahil doon sa itaas na yon, yun ang langit, ay naroroon si Kristo, na siyang kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ating hanapin ang kaharian ni Kristo. Ating unahin ang kaharian ni Kristo. Na ang ating layunin bilang mga Kristiyano ay ang pagpapalaganap
ng kanyang kaharian sa ating buhay. Pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa ating pamilya. Pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa ating komunidad. Bilang bahagi ng kanyang katawan, ating pagtiwalaan ang kanyang muling pagparito. Ating pagtiwalaan ang kanyang muling pagbabalik. Na si Kristo na nasa langit ngayon ay muling darating para humatol. Na sa biyaya sila na mga tunay na nanampalataya para sa atin, mga anak ng Diyos, ito ay isang malaking kagalakan. At bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ay tinatawag na magkaisa bilang iglesia. Magkaisa bilang iglesia na sa kabila ng ating mga kahinaan, listen, na sa kabila ng ating mga kahinaan, na sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba, na kahit na si kapatid na ganito, si ganyan, totoo, marami tayong pagkakaiba. Ngunit tayo'y nagkakaisa sa layunin ng Ebanghelyo. Layunin ng Ebanghelyo ay sumulong mapalaganap ito sa maraming tao. Mga kapatid, maglingkod tayo ng sama-sama. Pag sinabi nating maglilingkod tayo ng may pagkakaisa, maglilingkod tayo ng sama-sama, ibig sabihin nun, maglilingkod tayo sa espiritu ng pagmamahalan. Maglilingkod tayo sa espiritu ng pagtutulungan. Pagmamahalan at pagtutulungan para sa ikaluluwalhati ng ating makapangyarihang Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos ng walang gabay. Walang gabay. Nang walang pumapatnubay. At bilang iglesia, at itong First Reformed Church of Bulacan, na kanyang inilagay rito, na kanyang itinalaga, na kanyang itinatag. Tunay na hindi niya tayo iniwan ng walang gabay. Ipinagkaloob ng Diyos ang mga kalalakihan. Nariyan ang mga pastor, nariyan ang mga elder, nariyan ang mga deacon. Upang ano? Upang pamunuan tayo sa katotohanan at akayin tayo sa kabanalan, upang tulungan tayong lumago, upang tulungan tayong magtulungan bilang isang katawan ni Kristo. At habang papasok tayo sa panibagong taon, sa year 2025, at sa mga darating pang mga taon, naway lalo tayong maging tapat sa pakikipagtulungan sa ating mga office bearer. Sapagkat sila'y mga itinalaga ng Diyos. Bigyang pansin natin, mga kapatid, ang kanilang mga sakripisyo at pagsusumikap alang-alang sa paglago natin sa pananampalataya. Suportahan natin sila. Suportahan natin sila sa hindi lamang sa pananalangin, kundi suportahan natin sila sa pakikilahok sa bawat gawain ng iglesia. Makipag-participate tayo.
sa maraming gawain na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Gawin natin ang lahat ng ito. Marami tayong naiisip. Marami tayong magagawa para sa iglesia ng Panginoon, sa ikabubuti ng Panginoon. At alam kong gustong-gusto mo ring gawin iyon. At take note, gawin mo iyon, hindi dahil sinabi ni pastor. Gawin mo iyon, hindi dahil sinabi ng mga elder. Gawin mo iyon, hindi dahil sinabi ng mga deacon. O ng sino man na iyong kapatid sa Panginoon, gawin mo iyon alang-alang kay Kristo. Sapagkat siya ang ulo ng iglesia. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. At siya rin ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Sa pamamagitan niya, ang bawat pagsisikap natin, ang lahat ng ating pagpapagal para sa gawain ng Panginoon, ang lahat ng iyan hindi nawawalan ng kabuluhan. Di ba noong nakaraan, pinag-aralan natin ang kanyang muling pagkabuhay. Sabi natin, ang lahat ng ito'y walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay na maguli. Ang preaching, walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay na maguli. Ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod, lahat ng ito, walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay na maguli. Ngunit nabuhay siya na maguli. At ngayon, nasa kanang luklukan ng ating Ama. Kaya ang lahat ng ito ay may kabuluhan. At ang lahat ng ito'y mayroong layuning makalangit. Makalangit, hindi panlupa. Bilang aking pagtatapos, sa pagsusulong ng Ebanghelyo, mga kapatid, alalahanin nating hindi tayo nag-iisa. Na hindi tayo nagtatagumpay dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at biyaya na kumikilos sa atin. At habang ginagawa natin ang kanyang gawain, lagi nating tatandaan ang kanyang mga pangako na ang kanyang kamay ay palaging nakaunat upang tayo ay kanyang pagpalain. Kaya mga kapatid, 1 Corinthians 15, ang pinaka-end ng verse doon ay magpakatatag tayo. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Magpakatatag tayo, magkaisa tayo sa pananampalataya, at patuloy tayo na sumulong sa misyon ng iglesia ng mayroong katiyakan na si Kristo ang ating kasama. Na si Kristo ang ating patnubay. Si Kristo na siyang ating ulo hanggang sa araw na ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, listen. Dito ako magtatapos. Hanggang sa araw na siya'y muling bumalik. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa salitang ito na aming narinig, na siyang nagbibigay sa amin ng malaking katiyakan at malaking pagpapala na kami binusog mo ng iyong mga salita. At tulungan kami, O Diyos, na ito'y aming mapanghawakan, maisapamuhay, at makapamuhay kami, O Diyos, ng naaayon sa iyong kalooban. Ingatan niyo po ang mga salitang ito sa aming isipan, sa aming puso, at tulungan kami sa iyong biyaya na masunod.
Ilayo kami sa lahat ng masama sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.